pakinggan, panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man, sa buong kapuluan. Babangon sa bagong sigla. Kababayan. Kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Sa Kalbayog, Radyo Pilipinas, 882 AM. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay niyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Sa patuloy na pag-aati ng balita at pagbibigay serbisyo publiko, kinilala ng prestiyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 ang galing at dedikasyon ng Radyo Pilipinas.
Patunay ito ng tapat na paghatid ng serbisyo sa mga Pilipino, maparadyo, TV at maging sa makabagong paraan ng paghahatid ng balita sa mundo ng social media. Sa pangunguna ni Presidential Broadcast Service Director Dindo Amparo, kasama ang lahat ng kawani ng Radyo Pilipinas. Inaalay namin ang pagkilalang ito sa bawat Pilipinong aming pinaglilingkuran. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sa pagkilala sa mahalagang papel na ginagampanan ng mga magsasaka sa pagkakaroon ng sapat na pagkain sa bansa, sinimulan ng Department of Agriculture ang pagbuo ng Farm and Fisheries Clustering and Consolidation Program o F2C2 sa pagsasama-sama at pagbubuklod-buklod ng mga magsasaka at mangingisda na nagkakalapit at nagkakatulad ang produksyon. Tutulungan sila ng F2C2 na matukoy ang kanilang mga pangangailangan, mapabuti ang kanilang produktibidad, makamit ang economies of scale, at gawing negosyo ang kanilang mga aktibidad sa agrikultura at pangisdaan. Para sa iba pang impormasyon, bumisita sa opisina ng DA8 F2C2 Regional Secretariat, Canhurao Hill, Tacloban City. Isang paalala mula sa Department of Agriculture, Regional Field Office 8 at ng himpilang ito. Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman, hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan, pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura, dito lang sa Radyo Pilipinas. Oras naton mga ka-agri, 6 minutos na aniglabay sa alas 5 san aga. Yes, maupay nga aga sa aton nga tanan. Happy Friday! So, first day sa bulan Agosto. August 1, 2025, day 213 over 365 days. Yes, mga kagri, bag-uman nga bulan. Ano? Bag-uman nga bulan, pero dinhi sa atong programa Usapang Agrikultura, duro-diretso paghihapon na aton paghatag sin hibaro, paghatag updates sa natin mga parauma, mga parapangisda, mga negosyante sa agrikultura, at aton may kasing-kasing sa agrikultura. Siyempre, nagpapadayo na nato misyon sa bulig sa Department of Agriculture Non-Presidential Broadcast Service. Kaupod natin sa Master Control Sara Ezra Altaro ngan Engineer Francis Marnie Balves ngan sangaran san aton Acting Station Manager Hinara Navalon. Ako luwat ang iyo makakaupod, Charmaine Perito. Okay, siya ng aga mga ka-agri. Hatag kita sin updates, price monitoring updates san para diton dida sa bisitahon naton Tacloban City. Sugad man maghatag lot kita updates san Special Area for Agricultural Development saad Program Phase 2. Ano na ba ang updates ini? Makakabuli sa naton mga parauma, mga para. So sa aton paghatag detalya sining nga aton tupiko, aton makakaupod later si Ma'am Justin Medelloro sa PRDC staff. Tantis kita magdiretso mga ka-agri, aton anay pamatian ang jingle na ginpreparar sa Department of Agriculture, ani at kita. Ito ng bagong pananaw sa produksyon, malakas ang kooperasyon. Katuwang ng mga magsasaka, pamahalaan at pribadong sektor. Dadagdagan ang kaalaman sa kabuhayan. Sa negosyo, pahuhusayin ang kakayahan.
enerhiya, subsidyo, patubig at infrastruktura. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita, maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita, maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita, maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. 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 Oras naton mga ka-agree. 12 minutos na ang naglabay sa alas 5 sa aga. Kita mabalik kahumanlasan pipera ng mga pahibaro. News and current affairs. Top stories of the day. Business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Calbayo. DYOG 882 AM. Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino. Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society. Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa. Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan. Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad. Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Pagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulan. Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas. Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat. Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Nilagdaan na at ipinaliwanag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Implementing Rules and Regulations ng Expanded Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program o ETIAP Act. With the signing of the IRR of the Expanded Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program or ETIAP Act, we reaffirm a crucial principle. Experience is just as valuable as a formal education. Sa ilalim ng ETIAP Act, maaari po nilang gamitin ang kanilang mga karanasan upang makamit ang kanilang diploma. This law gives our fellows who were not able to finish college a second chance. Binigyan din ng Pangulo na naniniwala siyang kaya ng mga Pilipino na maging matagumpay anuman ang kanilang kalagayan sa buhay. Huwag kayong umintong mangarap. Ang tunay na sukatan ng dunong ay ang kakayahan ninyong harapin ang mga pagsubok upang matupad ang inyong mga pangarap. Naniniwala po akong patunay kayo na walang limitasyon ang kayang abutin ng bawat Pilipino. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatuto. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Oras naton, 15 minutos na ang naglabay sa alas 5 sa aga. So yes, mga kaagriya na nga pangurason, in mga tulad kita sa mga merkado para magumpra na naman, okay? Kaya na, mga kaagri, maaraman kita kung gaano ba ka-importante nga mahibaro kita sa presyo sa mga parliton sa merkado, ikaw man in seller or ikaw man in buyer. Kaya na, aton bisitahon ang merkado sa Tacloban City. Kumusta huntaan kiwasan ang mga paraliton dito. Tugad man, updates ang Saad Phase 2, an special area for agricultural development nga padayon nga nasuporta sa ton pinaka nanginginahanglan nga mga parauma dinhi sa Region 8. So tara mga kaagri, turungan kitang mahibaro na sining aton tupiko para na nga adlaw. Aton makakaupod aton resource person Ma'am Justin May Deloro sa PRDC staff sa Department of Agriculture, Regional Field Office 8. Aton pamatian hilngan ini nga aton audio-visual presentation. Kwento ng lalakbay ng ating mga kakilang magsasaka. Sa mga nagdaang henerasyon, samot-saring suliran na ang pinagdaanan ng mga magsasaka sa Silangan Visayas. Sa mga liblib na lugar, naroon sila. Matagal nang naghihintay ng pagbabago. At tumaman, wala pa kami buligyan taga saan. Ang mga utano na tumupalit pa kami bugto. Oo. Napapagal na lahat kamo pero kinakaya niyo. Nilalaban. Bis ma'am, ang bulo, mga dunot nganin, ang pala. Mga pala. Naging makuri ka. Bawat pagsubok na nalampasan ay patunay ng kanilang katatagan at pagsisikap. Ito ang kwento ng kanilang paglalakbay at mga hakbang tungo sa pagbangon para sa isang masaganang bagong Pilipinas. Matawag na ko nga blessing kaayo. As in, women empowerment. Kaya nga no, bisan pa man sa ilahang age nga ingunan na mga tiguang na sila, dili gajud hindrance. Og labaw na nga nakahibalo na sila sa technicality sa farming, mas the more sila jud na empower. Ang among gitarget, ang expansion naman, ang pagdugang naman sa mga manok. Maray parag-uma, maray good mahatag naton ng pagkaon na diri lang ngayon sa pwede magbayot. Kung pwede pa ngayon kita mag-uma, kay maada ang gobyerno nabuligid parag-uma. Nagbigay ito ng daan upang mas palawakin ang kanilang kaalaman sa pagsasaka. Siguruhing may sapat na pagkain ng kanilang mga tahanan at komunidad at mabigyan ng tugon ang kanilang hinaing sa kahirapan. Tungod sa saad, mauraning saad mo wala ipakyan. Tungod sa saad, agantang mga farmers na tanaa o income. Ilang mga associations lig-on. We have also some associations that are planning now to become cooperative. All because we started tungod sa saad. By 2028, we envision a region where saad beneficiaries are self-sustaining and food secure. Ang tagumpay na ito ay nagbibigay inspirasyon upang mas pagbutihin ng mga kasapi ng programa ang pagbibigay serbisyo sa ating mga magsasaka. Upang sa pagtatapos nito sa taong 2028, panatag ang lahat dahil ang bawat benepisyaryo ay maunlad at kayang-kaya na harapin ang anumang hamon ng bukas. Salamat. 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 Aga ha aton nga tanan labi na aton mga avid listeners. Hindi nga aton farm radio program nga.
usapang agrikultura. Iniya mababatian ha Radyo Pilipinas, sugod kalbayog ngan Burungan kada Lunes kutob Biyernes 5 a.m. kutob 6 a.m. Hinautong daobdan naman kami niyo han paghuruh rawan mga updates tika nga Department of Agriculture. Ako ngayon po hi Justin May Advincula de Oro. Ug sa kita magtikan aton anay i-greetan aton mga kasagabay ha aton puhatan ha aton Department of Agriculture Regional Field Office 8. Unahon naton ang aton Regional Executive Director, Director Andrew Rodolfo Orais. Good morning, sir. Of course, kaupod gihapon niya ang aton RTD for Operations, Sir Larry Sultan. Ngayon aton ARD for Research and Regulation, Ma'am Jeneline Almeria. Good morning po, ma'am. Of course, aton gihapi greetan aton mga division chiefs nga naton mga colleagues sa Department of Agriculture. Ngan kaupod gihapon ang padayon nga paghatag maupay nga serbisyo aton mga farmers and fisher folks and aton mga partner agencies nga naton provincial and municipal local government units. Good morning po ha iyo. And of course, di natin hangangalimtan ang star kaya nung may dahil nga programa, of course, ang aton mga farmers and fisher folks. Salamat po han iyo pamatik kan pagsubaybay hini nga programa. So adilot kita yan na magahatagin update so unahon naton of course always kay Biyernes may tabo an aton bantay presyo. Importante gud talaga nga maaram kitahan aton mga paplito na aton mga merkado. So yan na kaupo na naton Agribusiness and Marketing Assistance Division na aton local government units gihapon nga mahatag kitahin bantay presyo. Yan na, tigang Tacloban City. Tigaan natin ang aton bantay presyo. An imported commercial rice, special 43 pesos, premium 42 pesos. Local commercial rice, special 60 pesos, premium 45 pesos. Well-milled 42 pesos, regular milled 38 pesos. Ang aton yan na corn cracked yellow feed grade 46 pesos. Corn grits 46 pesos. Cassava tubers, 25 pesos. Sweet potato, 50 pesos. Bangus na large, 240 pesos. And medium, 230 pesos. Ang atong tilapia, 200 pesos. Galunggong, 200. Alumahan, 240. Bonito, 200 pesos. Salmon head, 200 gihapon. And sardines natin yan na 80 pesos. Squid, 350 pesos. Yellowfin tuna, 230 pesos. Ang aton yan na beef rump, 450 pesos. And beef brisket naman, 350 pesos. Nadiliwat kitahan aton all-time favorite nga ulam naton chicken. And dressed chicken yan na 200 pesos san kada kilo. And aton chicken egg, and small 9 pesos, medium 9.50, large 10 pesos, extra large 10.50, nga ng jumbo 11 pesos. Nadiliwat kitahan mga healthy living. Ang aton ampalaya 80 pesos, sitaw 80 pesos gihapon, petchay nga native 100 pesos, squash 18 pesos ang kada kilo, eggplant 65 pesos, tomato 50 pesos, cabbage 70, carrots 80 pesos, habichuelas 90 pesos, potato 70 pesos, petchay nga bagyo 70 pesos, chayote 20 pesos ang kilo, bell pepper green 320, sugad gihapon han bell pepper nga red nga ng broccoli. Ang cauliflower natin yan na 300 pesos, celery 350 pesos ang kilo, lettuce nga green ice 280, sugad gihapon han iceberg nga lettuce romaine. Kadikitan aton liwat mga hangsod. An onion nga red yan na 150 pesos. Parehas han onion nga white. Ganang garlic, ginger, ngan chiling labuyo. Paprehas sira 150 pesos. Ang aton yan na calamansi, 80 pesos. Banana lakatan 120 pesos. Banana latundan, 60 pesos. Banana taba, 25 pesos. Papaya, 80 pesos. Mango, 150 pesos. Melon, 120 pesos. Avocado, 80 pesos. Pomelo, 120 pesos. Watermelon, 80 pesos. Natin liwat sugar and refined, 80 pesos. Anaton sugar nga brown, 72 pesos. Natin cooking oil, palm per liter po, 85 pesos. So, amo po adtoan aton bantay presyo tikang ha merkaduhan.
Tacloban City. Again, damo-damo nga salamat po ang aton Agribusiness and Marketing Assistance Division, kaupod ang aton mga provincial and municipal local government units na padayon po nga nagahatagin updated ng mga presyuhan ng merkado para po guided po ang aton mga konsumidor. Ngayon kung may dapat po kita mga pakiana para puluwatan aton buhatan, para liwatan aton mga activities, makikita niyo dito, paki-follow, like, and share po ang aton Facebook page, Department of Agriculture Eastern Visayas. Ato po nga to, makikita niyo ang mga bantay presyo ngan iba pa nga mga activities po ang Department of Agriculture. Pwede niyo makikita nga doon nga QR code nga pwede po niyo i-scan para po kamo makareceive in text blast. So, amo po aton update para aton bantay presyo. Nadiliwat kitahan aton updates tika nga Special Area for Agricultural Development Program Phase 2. So maraman kita ano nga ang Special Area for Agricultural Development Program Phase 2 and always po nagahatag hin mga support ha aton mga beneficiaries. So from training to interventions to marketing and all. So damo po itong hiya. So para po itong aton mga beneficiaries. And of course, kung may daparahan mga beneficiaries, nagihapon pohan parahan mga nag-i-implementar hini. Kaya mas maupay nga may naliwag gihapon enhancement, tikang liwatan mga field implementors or mga nananabaho, tikang liwata saad program. So di dahil pohan nakalabay nga bulan ang Special Area for Agricultural Development Program in nagdumara in sinisiring nga saad program Phase 2 Social Preparation Rollout din niya Eastern Visayas. Ini pinangunahan aton saad National Program Management Office na kundi dito inigimbuhat ha marabot Samar. So sigo pa kanina inihiya nga activity in ginhatag para po madugangan pa ang knowledge han aton mga field implementors. Ngan gihapon mas magpakusog pa ang community engagement ng project implementation dini harigyon. So ini nga social preparation rollout sumalakan Miss Sita Myla Bahar an aton OPBME SPPM lead nga inihiya importante talaga ini nga aktibidad kay diri la ini parahan saad program. Pero para ini hangatanan nga program, projects ngan activities sa Department of Agriculture. Ginaandamin niyan aton mga paraguma para han irapag karawat han iba-iba nga mga projects tikang ha Department of Agriculture. Iyaliwat inigin highlight nga it's social preparation. It is a never-ending process. Continuous process po inihiya han pagprepararan aton mga farmers. Han ira pagkarawat han aton mga interventions. Kayo ugod man kailangan andam hira. Ug sa liwat hira inin makakarawat, kailangan anay nakaset na haira mind nga may makakarawat nira nga mga interventions nga dapat ininira ingatan, kailangan ininira i-enhance, kailangan nira i-develop ng kung pwede. Bas bisan waray na mahatag haira nga interventions, ini nga ginhatag haira, mas dumamo pa ini, mas lumambo pa ini, mag-ursa pa ini, para liwat hira makabulig aton komunidad. So, siring ko pa kanina ang mga nag-attend rin niya ang mga saad program Phase 2 field implementers. Kariyag signon ang aton mga provincial program management support offices. Ang nga na aton mga gihapon regional program management support offices. Inihira po ang nagkadto, nagpartisipar para hini nga aton social preparation rollout dito ha marabot Samar. So, inihira nagkaada hira in-depth session ang importansyahan pagkandakhan social preparation. Iging pasantop gap niraan mga detailed nga mga discussion pahan mga guidelines ng sharing han essential nga mga templates nga gagamit naton para po uniform an aton mga reports nga ipampapasa. So nagkaadag gihapon po hin overview han aton kitos nga methods han aton field utilization para gihapon makita nira, ma-standardize nga makita nga how kung effective nga how ini nga mga pamaagi. So ang highlight ini nga ato na ini na social preparation rollout nagkaadayran dry run kung sinisiring pa nga simulation
dito ha site. So nagkaadahin on-site evaluation. Participants po ini nagkatuhira. Iginpakita nila ang tama nga proseso ang pagkandak ng social preparation. Nganin focus group discussion. Ngan kaada gihaponhin one-on-one interview. O, diba? So talagang di rila ini more on theory discussion. Gimpafeel gihap kasi di ba nasa nga experience is the best teacher. Iginpafeel gihapon ini anaton mga participants kung paano nga hawin kay syempre kahuman ang training mabalik ira mga kanilang mga provinces yan i-apply liwat inihiya nga ira mga nabaruan. So para mas ma-feel pa naton mga participants ano kung paano nga hawan actually nga pag-apply ha field. Nagkaadahin sinisari nga actual demonstration. Hausa nga farmer group, di na marabot samar. So, na-practice nila ang pagkuhahan mga data, nganhin, ma-feel nila nga amo talaga ini ang real world scenario. Okay? So, nasa rin pa Miss Abigail De La Cruz, ang usay niya nga staff han National Program Management Support Office nga hiya po ang Social Preparation Project Management Lead. Yung itsura kuno ng results tikang interview nagre-reflect itong hirahan performance sa naton mga area coordinator. Asya pinaka-importante good nga accurate, sakto good ang rating nga nakukuha nga data tikang dito na aton mga interviews ay di da makikita kung kailangan pabalikon, ngan kung may ada pa dapat nga mga improvement. Hindi gulay ni Harong Mamay nga aton social preparation rollout. Kaya talaga kailangan good sakto ang information niya makita, kung mga numero, kung mga data po iton, kailangan po waray sakto. Yes, so ini kasi hiya good man nga activity, gini-expect talaga ini nga i-refine or mas mapaupay pa ang serbisyo nga igahatag ang SAAD program ang aton mga beneficiaryo. So, ini po nga social preparation activity, dirila kasi ini ang SAAD program ang nakakabenepisyo, kundi pati gahapon ng iba nga mga program sa Department of Agriculture. Pananglitan, sa nga Farmers Association, nakakarawat niya nga SAAD program, nakakarawat niya iba nga programa. Ma-apply po ini niya nga iya mga nabaruan, social preparation. Kaya kay andam dapat ang kada membrohan asosasyon pagkarawat. Kaya kung di karawat ito nira, usa ito nira nga responsibilidad para alagaan nira ang project, ngan paira pa ini palang buon, para mas dumamo pa, maka-benefit hining era project. Kasi ini, ako palagyapan panayuan talagahan sa program nga to alleviate poverty in level, i-uplift nato mga farmers sa aton kakurian, na marginalized sector, ang magkaadiran economic growth. So magtitikan talaga ito habang preparation haira. So kung andaman beneficiaryo, pagkarawat ini andam gyapirahan mga responsibilidad hasta ito maging maupay nga ira project. Amo po aton ang updates tikang Department of Agriculture. Hinauton nga na-inspire kita yan na kainin. Ang ating mga farmers, iyo po nakasalalay kung ang project and SAAD program in magpapadayon o magiging successful. So, ini nga social preparation, ginandam po ang ating mga PPMSO, RPMSO, para po marileha iyuhin mas maupay ang mga gintut duliwat tikangan national program. Yes. So, ikamo po mga beneficiaryo, ang SAAD program, kamu po ang susi kung magiging malampon yung asosasyon, magiging supplier kamo in food ay community, and even better, maging cooperative kamo in the future. O diba? So sana po pag-upayon po niyo ang social preparation natin ng mga training, sa puso po natin, kay dida po ito nagtitikang preparation para po mas mapaupay pa natin ang aton project. So, mo po ato na aton mga updates tikang Department of Agriculture Special Area for Agricultural Development Program. Kung may napan yung mga pakiana, pwede po kamuliwat mag-follow, like, and share na aton Facebook page ato na Department of Agriculture Eastern Visayas o SAAD Eastern Visayas. Makikita po niyo aton mga updates tikang haaton buhatan. Again, damo po nga salamat. Ako ngayon ni Justin May at Vincula Del Oro. Maupay nga aga.
Aton hibaruan ang mga pitad nga dapat buhaton kung ang baboyan gintatahapan na may ASF. Ano nga ni ang ASF? Ang ASF o African Swine Fever hinusa nga sakit hin baboy nga nakakatapon haig kasi baboy. Diri hatawo. Pero posible ang tawo ay makadara sa iba nga lugar. Paano naton masasabtan nga may ada ASF ano sa nga baboy? Amoy ni hiyaan aton mga sintomas para masabtan nga may ada ASF ano sa nga baboy. Nataasan hiranat, nanluluya, waray gana kumaon, nanlalapa ka, nagsisinuka, nag-iinuro-uro, napupunitan ang burod nga baboy, higdaay nga namamatay, nang ginkukurian pag ginhawa. Anon aton dapat buhaton? Una, ipaeksamin dayon ang mga binuhi nga baboy. Kung ginuusa nga nasakit ang imo binuhi nga baboy, sumat dayon ini ha municipal, city, provincial veterinary office ug agricultural office ha iyo lugar. Pakigsumpayan ha BAI Animal Disease Diagnosis and Reference Laboratory o pinakahirani nga Regional Animal Disease Diagnostic Laboratory para makuhaan hin sample nga masabtan kung ano nga sakit na nakatapon ha baboy. Dapat naton ini i-quarantine ano sa nga lugar. Samtang naghuhulat ang resulta, dumaop ha iyo municipal, city, provincial veterinary office ug agriculture office para mabuligan na diri na magsarang ini nga sakit. Igindidiri ang pagbaligyahan karnet tikang hababoy na may sakit nanhan paghimo hini nga processed meat, sugadan tosino, hamon, hotdog, longganisa, ngan iba pa. Paano naton mapupugngan makatapon ini nga sakit? Kung nakumpirma nga ASF ang sakit, pakigsumpayan ang mga gintutuinan para pagpatuman han mga balaod nga magpupugong paglarab hini nga sakit. Upod an saktong makatawo nga pamaagi ha pagpatay han baboy nga may sakit, limpyuhan nga igdisinfect ang tangkal, mga gamit upod an palibot hini, iglubong ha hilarom nga buho ang mga namatay na baboy ngan butangan ini hin desinfectant bag-o takpan. Ayaw iglabog ang mga patay na baboy hasalog para diri magsarang ini nga sakit. Paano naton mapupuypoy ang ASF? Una, magpakaon ha mga binuhi nga baboy hinsakto nga tubong o feeds, ayaw pagtubong hinsagmaw. Kadua, himuon permi nga malimpyo ang baboyan, tangkal, bodega nga nandibong hini, upod ang mga sarakyan naging gagamit. Katulo, magbutang hin foot bath nga desinfectant ha baboyan. Kaupat, iglubong hinsakto ang mga nagkamatay na baboy, upod ang mga baya hini, magsulot hin personal protective equipment o PPE, tugad han butas, guantes, ngan iba pa. Ikalima, pasabot dayon ha City Municipal Agriculture Office o ga Provincial Veterinary Office kung ang binuhi nga baboy may ada sakit o tigda nagkamatay. Ini hindi piral nga painumdum tikang ha Department of Agriculture Rion 8. Damo nga salamat. Damang salamat sa naton resource person, Ma'am Justin May Del Lloro, sa PRDC staff sa Department of Agriculture, Regional Field Office 8. So yes, mga ka-agree, napaka-powerful nga maging impormado kita. Simple lang nga paghibaro sa presyo sa mga paraliton. Diri nakakabulig sa naton mga farmers, nagbabaligya. Kundi nakakabulig liwat sa mga konsumidor, sugad man mga trader para magkamay-ada sin wais nga desisyon. And yes, yan na lot nga aga, nagkamay-ada kita sin, nahibaro kita, sin updates ang saad program phase 2 nga talaga naman naka-focus sa poorest of the poor sa natin mga parauma din sa Region 8. So dirila sa mga seeds, mga tools and iragin distribuer kundi empowerment liwat tugad man ang long-term sustainability. So yes, sa aton mga namamati yan na nga mga farmers, future folks interesado sa agrikultura, kung kamuin may ada mga kakilala nga mga parauma nga waray pa nakatagamtam sa mga serbisyo tigang sa Department of Agriculture, so alay na pag-share sini nga impormasyon nga iyo na hibaruan, yan ang aga sini nga atong programa, para turungan kita nga umusuwag. Mga ka-agree? Umusuwag liwat na natong komunidad, nga sugad man umusuwag ang kabugusan
sa naton sektor san pagtaga-agrikultura. Okay, oras naton. 21 minutos na laan nagpapabilin antis mag alas 6 san aga. Sa aton pagbalik maghatag kita sin pipera nga agri updates nga aton nandam para yana nga adlaw. Kita mabalik ka humanlasan pipera nga mga pahibaro. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Calbayo, DYOG 882 AM. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGov.ph Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGov.ph Super App. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Oras naton mga ka-agri. 10:08 minutos na laan nagpapabilin antis mag alas 6 san aga. Kamapadayon paghihapon nga namamati sini nga atong programa Usapang Agrikultura. So yan na maghahatag naman kita sin piperang updates nga ato nandam para yan na ang adlaw. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas. Desyahan sa naton mga updates para sa naton mga hardworking nga mga parauma. Nakaka-avail na sini nga bugas nga na kantidad 20 pesos kada kilo. So yes, tama niyo nabatian. Tinikangan niya na maabot Agosto 13, 2025. Abrehan na sa National Food Authority, NFA, ang era mga bodega diri para pumalit sinhumay, kundi para magbaligya 20 pesos kada kilo nga bugas. No? And para ini mismo sa aton mga RSBSA nga nakalista nga mga parauma. Sigo naman kan Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. nga talagain patasla para sa aton mga nagpo-produce san bugas nga saraliwat in makatagamtam o pagka may ada access din nga 20 pesos kada kilo nga bugas. No? Kung sa naman nagtatanong dapat sa raliwatan una nga nakakabenepisyo dini. Magkakamayada liwat kadiwa FTI booth sa mga bodega sa NFA sa Region 2 ngan Region 8 ngan ang kada RSBSA registered nga parauma pwede pumalit san kutob na 10 ka kilo nga bugas kada bulan. Pero kung karag niyo san wholesale, pare problema, pwede ka mo pumalit usa ka sako o 50 kilos pag cover na inisan allocated nga 5 months. Ano so kung magtitikang yan na August, utob December na ini nga usa ka sako nga bugas san kada parauma.
And yan na may dasin 2.9 million nga mga rice farmers nga nakalista sa RSBSA ngan plano pa inig-expand para naman mahiungayan aton mga parapangisda. Around 2.8 million ang mga fisher folk liwat nga target nga makabenepisyo sini nga programa. So kung tanan nga mga farmers ang mag-avail sini nga binulan nga na 10 ka kilos nga bugas por lo menos 520,000 nga sako san bugasan maigagawas kada bulan san NFA. Pero ayaw ko mo kabaraka, may din kabalyo naman nga supply Kung mas damo ang pagbaligya san bugas, mas damo an humay nga masulod utro sa NFA. Kasi ang kada sako ang ginbabaligya may da siya equivalent nga duha ka sako san humay nga naibabalik. Karag sigon duro-diretso ang magiging supply sini nga 20 pesos kada kilo nga bugas ang sugad man magiging stable ang farm gate price. Sa mando ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr., papahilawigon ang programa para makabenepisyo ang 15 milyones nga mga households o around 60 million nga mga Pilipino pag-ulpot masunod na nga tuig 2026. And para masiguro nga duro-diretso gihapon ini nga programa, aprobado na ang 18 billion pesos nga pondo para sa nasabi nga programa san bugas sa tuig 2026 lain pa ni sa proposed nga 9 billion pesos nga palay procurement fund san NFA. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. Ade usapasan aton mga update. Kahuman san haros usa ka tuig, ginbawi na sa Department of Agriculture ang temporaryo nga pag-ban san pag-import san poultry products tikang nasod Australia. So yes mga ka-agree, open na utroan border para san Australian chicken, eggs, ug magin ang day-old chicks ngan poultry semen. So kung mahihinumduman na doon, ginpatuman ang ban sa naglabay tuig 2024 bulan Hunyo sa bisa sa DA Memorandum Order No. 21 tungod sa bird flu outbreak na nahitabo sa nasod Australia. Pero adi maka-agree, cleared na daw ang Australia base mismo sa World Organization for Animal Health. As of June 13, 2025, bird flu free naluwat ang Australia. Sanglit naman, adi ang Memorandum Order No. 39 ang baton sa DA pag-lift san ban effective immediately. Taring pa ni DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr. nga ini nga pitad mabulig pag-stabilize san presyo ngan pagsigurado san seguridad san pagkaon ni nabinayan ang tiharani na ang Pasko. Diba? Tiharani ng Pasko, nagtitikang pala ng August 1. Sa panaman ng mga Pilipino, usan mga Pilipino sa pinaka maihangan nagseselebrar san Pasko. Okay, so balik kita mga kasangkayan. Para sa mga mag-i-import, adi take note. Allowed la ang mga poultry products nga na-produce on or after July 25. Na-produce the days on July 25 or after July 25. Ngan kinahanglan paghihapon magsunod sa mga health certificate, sanitary inspection, ngan biosecurity rules. So diri ni free for all, kinahanglan gihapon magsunod naton. So di naman kung kamo and may da plano nga mag-import sa chick. Nasigurado na niyo nga pasado ini sa DA standards para diri ma-quarantine or ada sa madinay san entry ini nga mga produkto tikang salangyaw. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. Adi sa katapusan sa aton update para ng adlaw. Adi daw, nahibaro kita, may banta san kabubuason sa aton mga parauma san humay. Ito ang diretsya nga mensahe ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. nga nananawagan niya na san amyenda sa Rice Tarification Law, RTL. Tiring pa ni Secretary Chu Laurel nga if diri ini ma-address,
if diri ini maamyanda, mapapatay sini ang industriya san bugas. Grabe no, kasakit pamation pero tinuo ini mga kaagri. Tungod sa kadamo yan asan imported nga mga bugas sa merkado, nalulugi na ang mga lokal nga parauma and pati na daw ang mga local nga mga rice millers bangin magserado na liwat. Dugang pa ni Secretary Chu Laurel nga unimported nga bugas kakaon na ang market share nasasapawan na ang mga local rice produce. Kasi naman, mga kaagri, kung puros nala imported nga bugas, papupuruto ng aton mga palay farmers. Pero may solusyon sa Secretary Laurel. Karayag niya, limitahan ang pag-import san bugas. Ito nga nga, sakto la ang supply para sa supply gap o buffer stock na good for 2 to 3 months. Karayag signon, around 750,000 to 1 million metric tons yearly. Diri iyan nga bagan open bar and rice imports. And kung biling niyo in action dayon ay good news. May nakafile na nga bill si House Speaker Martin Romualdez, kintatawag nga Rice Act, House Bill number 1. Sunanan unod sini nga House Bill number 1, igre-restore sini ang regulatory powers sa National Food Authority NFA, tatagan kusog ang DA para kontrolon ng imports dinabina sa panahon sa harvest. Ngan magsiset na liwat floor price para sa humay para may da pangontra ang aton mga parauma no magkakamay da sila power. Tanglit naman, sigon kan Secretary Chu Laurel, full support siya sa Rice Act pero igaharani pa niya ang pipera ng mga dugang ng mga proposal para mas marigon ug mas sustainable ang local rice farming dinhi sa Pilipinas. Magkakamayada pa daw siya sin mga big time nga mga katitirok kaupod sila Senate President Cheese Escudero ug mga Agriculture Committee heads sa Kongreso. So kung mahihinuduman sa ton tuig 2019, ginpasa ang RTL nga maihanang nagtanggal san kagamhanan o power sa NFA sa price regulation ug ginbuhos nga tanan san kita tikang sa taripa pakadto sa Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF. So yes, may da mga ayuda sa atong mga parauma, may da training, may da mga farm mechanisms, pero diri ini sapat kung bagsak presyo humay tambak ang imported nga bugas. So in short mga kaagri, kinahanglan naton ang bag-o nga bersyon sa nasabi nga balaod nga may ada sin kasing-kasing san aton mga parauma ug may control san bugas para dire lang kita puros import san bugas para dire natangi san aton mga parauma. Okay, oras naton 8 minutos na lang nagpapabilin antis mag alas 6 san aga asya to ang kabusan san aton mga updates nga naandam yan na nga adlaw. Para naman sa aton weather update, adi si Ma'am Lori de la Cruz Galicia, weather specialist, tikang sa DOST Pag-asa Sentral para paghatag sa aton sa update sa kamutangan sa panahon para ina adlaw Biyernes. Magapit sa literal pa rin ang habagat sa Luzon at Visayas sa ang bahagi ng mga isolated rain showers sa natitirang bahagi pa ng Luzon at sa Visayas. Sa Mindanao naman ay mga localized thunderstorms ang pwedeng magdulot ng mga pag-ulan o yung mga pagkidlat pagkulog. Possible po mga pagkidlat pagkulog sa natitirang bahagi po ng ating. At meron tayong minomonitor na LPA ngayon lapit sa ating area of responsibility. At base sa ating pagtaya ay nakita po natin ang kanyang lokasyon. Malayong 1,060 kilometers silangan, hilagang silangan ng extreme northern Luzon. Malayo naman po ito sa ating landmass, although nasa boundary nga o malapit sa ating area of responsibility. At based po sa ating pinakahuling pag-aanalisa, ay mataas ang tsansang mabuo ito bilang isang bagyo within the next 24 hours. Why we're closely monitoring this weather system dahil posible maging bagyo at posible ring pumasok ng ating area of responsibility.
Kali pong maging bagyo ito at pumasok ng ating PAR, ay papangalanan po natin siyang si Bagyong Fabian. Base sa ating nakikitang outlook dito sa weather system, ay posibleng panandalian na itong pumasok sa ating PAR at umexit din o lumabas ng ating area of responsibility patungong Hilagang-Silangan, papalayo po ng ating area of responsibility. So sa ngayon, wala naman tayong nakikitang direktang epekto o magiging direktang epekto nito weather system sa ating kalupaan maliban sa mga posibilidad ho ng enhance o paghatak ng habagat nito, makakaapekto naman sa Northern Luzon, ng bahagi Northern at Central Luzon. Para naman sa pagtayo ng ating panahon sa araw na ito, asahan pa rin natin ng maulap na papawirin. May mga kalat-kalat na pagulan at pagkita at pagkulog dito nga po sa Ilocos Region, Abra, Benguet, Batanes, Babuyan Islands, maging Zambales Province. Epekto pa rin ho yan ng habagat. So continuous pa rin yung mga light to moderate rains na pagulan doon sud po ng southwest monsoon. Natitirang bahagi ng Luzon, including Metro Manila, ay bahagyang maulap hanggang ulap ang ating papawirin. Basically po, ay improved weather naman po ang mararanasan natin sa natitirang bahagi ng Luzon. Sama na po ang Kamaynilaan, pero posible pa rin ang mga pamisang-misang pagbuhos ng ulan anytime of the day. Samantala sa pagtayo ng ating temperatura sa Metro Manila, 26 to 32 degrees Celsius ang inaasahan. Sa Baguio naman ay 17 to 20 degrees Celsius. Lawag ay 26 to 29 degrees Celsius, 26 to 4 degrees Celsius sa Taraw at 26 degrees Celsius sa Legazpi. Habang malamig din, ito po sa Tagaytay, having 24 to 29 degrees Celsius na temperature sa araw na ito. Samantala, dumako naman ho tayo sa natitirang bahagi pa ng ating bansa. So dito po sa Visayas, Mindanao, maging dito Palawan Province, asahan nga natin ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin. Cancel lang din po ng mga storms pagkidlat anytime dahil sa habagat. So thunderstorms dito po sa Palawan Province at sa Kabisayaan ay dulot ng habagat o south pang mga localized thunderstorms. Para sa pagtayo ng ating temperatura sa Tacloban from 27 to 30 Celsius, 26 to 33 naman sa Iloilo, 25 to 30 Celsius sa Kalayaan Islands, habang sa Puerto Princesa ay 24 to 32 degrees Celsius. Cebu ay 27 to 33 degrees Celsius, habang sa Cagayan de Oro ay 24 to 34 degrees. 26 to 33 naman sa Davao at 25 to 33 degrees Celsius sa Zamboanga. Wala rin po tayong gale warning ngayon sa anumang bahagi ng ating baybaying dagat, although nag-iingat pa rin natin ng ating mga kababayan doon sa extreme northern Luzon, sa dulong Hilagang Luzon dahil maalon pa rin ang ating karagatan dahil pa rin sa pag-iral ng habagat. Samantala, ang sunrise natin for tomorrow morning is 5:30 in the morning at mamaya ay lulubog ang araw sa ganap na alas 6 ng hapon. Ito po si Lori de la Cruz Galicia. Magandang umaga po. Damang salamat, Ma'am Lori de la Cruz Galicia, Weather Specialist, tikang sa DOST Pag-asa Sentral para paghatag sa aton sa update sa kapatangan sa panahon para yun na adlaw, Biyernes. Oras naton, 3 minutos na lang nagpapabilin antis mag-alasay san aga. That's all for today. Otro da mga salamat sa niyo pagpamati ngan pagtambong sa natong programa. Shout out mao pa nga aga sa mga nagkikita sa naton live yan na sa Facebook. Good morning Irish Nicole, Franz Navarrete Probe, Rachel Garciso Taladro, Romin Navales Tugunon, Victor Digia Doroha, Junior Probe. Sa tanan nga mga nagkikita sa naton live sa Facebook, good morning Jennifer Golmatico. Good man nagkikita liwat sa naton live sa YouTube ng mga namamati sa aton mga radyo 882 kHz AM Bayan. Nakaupod naton sa Master Control Sara Esra Altaro ngan Engineer Francis Marnie Balves ngan sa ngaran sa aton Acting Station Manager Hinaro Navelon akluwatan iyon nakaupod Charmaine Perito. Padayon pagyahapon kitang mag-urugpod next week August 4 tikang 5 a.m. to 6 a.m. sa lain dalawat nga edisyon sa naton programa. Masunod na ang programa Morning Report kaupod si ASM Hinaro Navelon. Mao iton mga ka-RP, stay safe,
productive, and always inspired. Inian atong programa, Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas.